Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Mas napaaga ito sa naunang plano ng bise. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano raw ang nagtulak kay VP Sara na tumakbo sa pagkapangulo at maagang deklarasyon niya? Jiggy, nagpahayag ng malasakit sa kinabukasan ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati nang i-anunsyo ang kanyang presidential bid sa 2028 elections. Bago magsimula ang kanyang press conference ay ipinatanggal niya sa mga staff ang logo at watawat ng Office of the Vice President sa entablado. All black ang suot ng bise nang dumating. Hawak ang kopya ng kanyang talumpati. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa paghingi ng paumanhin sa taong bayan dahil tinulungan daw niya na mahalal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. At Camille, kasabay ng pag-aanunsyo ni VP Sara, may patutsada rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong detalye nito? Jiggy, nakita raw ni VP Sara ang anyay kawalan ng katapatan ni Pangulong Marcos sa mga ipinangako niya noong kampanya at sa kanyang sinumpaang tungkulin. Giit ni VP Sara sa dami ng umano'y katiwalian na nakita niya, partikular dyan sa 2025 national budget, ay napagdesisyon niyang umalis na sa gabinete kahit na alam niyang impeachment laban sa kanya ang magiging kapalit nito. Hindi rin daw natatakot si VP Sara sa paninira sa kanyang pangalan, pero natatakot daw siya para sa susunod na henerasyon. Kaya raw sa pagkakataong ito, iaalay niya raw ang sarili para sa bayan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni VP Sara. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Jiggy, nauna nang sinabi ni VP Sara noon na kung may plano man siyang tumakbo sa pagkapangulo ay iaanunsyo niya ito sa third quarter ng 2026. Pero napaaga nga ito sa gitna yan ng 3 panibagong impeachment complaint na inihain sa kanya sa Kamara. Jiggy? At Camille, anong pananaw ng mga political analyst dito sa napaagang deklarasyon ni VP Sara? Jiggy, para kay UP Political Science Professor Jean Franco, masyadong maaga nga ang pag-anunsyo ni VP Sara pero hindi na raw ito nakakagulat. Posibleng may kinalaman daw ito sa impeachment at sa nalalapit na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pakinggan natin ang pahayag ni Professor Franco. Gamble ito sa kanya kasi yung normally pag medyo maaga ka masyadong nag-announce, puputaktiin ka talaga ng lahat na lang ng pwedeng ibato sa'yo. No? Ang mangyayari, napakadali na niya ngayong sabihin na lahat ng mga ito ay ginagawa ng mga kalaban niya para hindi siya makatakbo or
mabawasan ng mga taga-suporta sa kanya. Maaaring may kadahilanan dun sa yung hearing ng charges sa kanyang ama ni sa Pangulong Duterte. In effect, it's both a survival mechanism but also to ensure na kung sino man yung mga kaalyado niya, magpakilala na. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.